Isabel, ang putla mo, ayos ka lang ba? Tinitigan ni Don Alejandro de Villa ang namayat na pisngi ng kanyang anak, 3 taon na silang kasal. Ang dating masayang ngiti ng kanyang anak ay unti-unting naglaho. Ayos lang po ako, Papa. Medyo pagod lang po. Nanginginig ang boses ni Isabel. Ang kanyang mga braso ay nakatago sa ilalim ng mahabang manggas. Isang kutob ng isang ama ang nagbabala sa kanya. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Alejandro. Mula ito sa isang kaibigan ng kanyang anak. Chairman, si Isabel po ay isinugod sa ospital. Ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay nanigas at namuti. Sa kanyang 70 taon ng buhay, ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito katinding galit. Kinaumagahan, mahinahon na nag-utos si Alejandro. Alamin ninyo ang lahat tungkol kay Marco Reyes. Ang init ng tag-araw sa Metro Manila ay ramdam pa rin. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng De Villa Group Main Office Building sa Makati, ang tanawin ng syudad ay kasing sigla pa rin ng dati. Si Alejandro de Villa ay 73 taong gulang na ngayon. Mula sa wala, itinatag niya ang De Villa Group sa panahon ng kaguluhan pagkatapos ng digmaan. Ngayon, siya ang nasa tuktok ng isang imperyo ng korporasyon na sumasaklaw mula sa construction hanggang sa real estate at hotel businesses. Kinatatakutan siya ng kanyang mga empleyado, ngunit kasabay nito, lubos siyang iginagalang. Siya ay kilala bilang isang business leader na kalmado at patas, ngunit kayang gumawa ng malupit na desisyon kung kinakailangan. Ngunit may kahinaan din si Alejandro. Ito ay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isabel. Maagang nawalan ng asawa. Pinalaki niya si Isabel ng mag-isa. Ang matalino at mabait na anak ay kanyang ipinagmamalaki at dahilan ng kanyang pagpapatuloy sa buhay. 3 taon na ang nakalipas, ikinasal si Isabel kay Marco Reyes. Ang pamilya Reyes ay nagmamay-ari ng isang medium-sized na construction materials manufacturer sa Laguna at si Marco ang panganay na anak. Sa simula ng kasal, nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Alejandro. May kung anong kalkulasyon siyang nakikita sa likod ng mga ngiti ni Marco. Ngunit si Isabel ang pumili sa kanya. Bilang isang ama, nagpasya siyang igalang ang desisyon ng kanyang anak. Chairman, narito na po ang mga dokumento para sa board meeting ngayong araw. Pumasok ang kanyang chief of staff, si Ricardo Santos, dala ang mga papeles. Kasing edad ni Alejandro si Ricardo at mahigit 40 taon na siyang nagtatrabaho bilang kanang kamay niya. Sa pagitan nilang dalawa ay mayroong tiwala na hindi na kailangan pang bigkasin. Salamat, sabi ni Alejandro habang tinitingnan ang mga dokumento at napatingin sa labas ng bintana. Ang mga dahon ng mga puno ng nara sa kahabaan ng Ayala Avenue ay unti-unti nang nag-iiba ng kulay. Ang panahon ay tiyak na papunta na sa taglagas. Ngunit sa araw na iyon, ang simpleng pagbabagong iyon ay tila may kakaibang dating sa kanyang puso. Ricardo, nakita mo ba si Isabel kamakailan? Sir, huli ko po siyang nakita noong birthday party niya noong nakaraang buwan. Ganoon ba? May bahid ng kalungkutan sa boses ni Alejandro. Mula nang ikasal, hindi na gaanong dumadalaw si Isabel sa kanilang bahay. Naiintindihan niya iyon. Nagtatayo na siya ng sarili niyang pamilya. Ngunit bilang isang ama, medyo nalulungkot siya. Nang hapong iyon, maagang umuwi si Alejandro, isang pambihirang pagkakataon. Nais niyang makita si Isabel. Pinatakbo niya ang kanyang driver patungo sa kondominium ng mag-asawa sa Alabang. Pagdating sa tapat ng kondominium, pinaghintay niya ang driver at mag-isa siyang sumakay sa elevator. Sa 15 palapag, habang nakatayo sa tapat ng pinto ng unit ni Isabel, nakaramdam siya ng kaba. Nag-doorbell siya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Papa? Nang makita ang mukha ni Isabel, kumabog ang puso ni Alejandro. Sobrang payat ng kanyang anak. Lubog ang kanyang mga pisngi at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang dating nagniningning niyang mga mata ay tila walang buhay. Isabel, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Ayos lang po ako. Medyo pagod lang sa init. Bakit po kayo napadalaw ng hindi nagsasabi? Pilit na ngumiti si Isabel, ngunit ang ngiti niya ay halatang halata na hindi natural. Pumasok si Alejandro sa loob. Maayos ang sala, ngunit tila kulang sa buhay. Nasa Cebu si Marco para sa isang business trip. Sa weekend pa ang balik niya.
Isabel, sigurado ka bang ayos ka lang? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Wala po talaga, Papa. Huwag na po kayong mag-alala. Nakasuot si Isabel ng long sleeve na cardigan. Kahit Setyembre na, mainit pa rin ang araw. Tiningnan ni Alejandro ang braso ng kanyang anak, ngunit mabilis na hinila ni Isabel ang manggas nito. Nang gabing iyon, kahit nakauwi na si Alejandro, hindi maalis sa isip niya ang kalagayan ni Isabel. May mali. Ang kanyang kutob bilang ama ay malakas na nagbababala. Kinabukasan, ipinatawag ni Alejandro si Ricardo. Ricardo, maaari mo bang tingnan ang kalagayan ni Isabel? Nagkita kami kahapon. At hindi ako mapakali. Masusunod po, Chairman, aalamin ko po kaagad ang tungkol kay Ma'am Isabel. Nahalata ni Ricardo sa ekspresyon ni Alejandro na hindi ito biro. Ito ay isang pakiramdam na nabuo sa 40 taon nilang pagsasama. Ilang araw ang lumipas, nag-ulat si Ricardo. Chairman, nakausap ko po ang isa sa mga kaibigan ni Ma'am Isabel, si Ana, na matalik niyang kaibigan noong kolehiyo. Ayon po sa kanya, iniiwasan daw po sila ni Ma'am Isabel kamakailan. Dati-rati ay madalas silang magkita. Pero lalo na nitong huling taon, madalas na siyang nagkakansela ng kanilang mga lakad. Iyon lang ba? Hindi po. May isa pa. Ilang buwan na po ang nakalipas, nagkataon daw pong nakita ni Ana si Ma'am Isabel sa isang mall. Noong mga oras na iyon, may nakita raw po siyang mga pasa sa leeg niya. Nagbago ang mukha ni Alejandro. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang kamao. Imbestigahan ninyo ng mas malalim. Ang mga kilos ni Marco, ang sitwasyon ng pamilya Reyes. Lahat. Chairman, hindi kaya? Hindi. Hindi kaya. Kumpirmahin mo. Tiningnan ni Ricardo ang mga mata ng chairman. Naroon ang isang matinding damdamin na hindi pa niya nakikita kailanman. Nagsimulang tumama ang ulan ng taglagas sa bintana. Habang nakatingin sa labas, mahinang bumulong si Alejandro. Isabel, poprotektahan kita anuman ang mangyari. Ang mga salitang iyon ay isang panunumpa. Mas mabilis na umusad ang investigasyon ni Ricardo kaysa sa inaasahan ni Alejandro. Pagkaraan ng isang linggo, pumasok si Ricardo sa opisina ng chairman, dala ang isang makapal na folder. Wala na sa kanyang mukha ang karaniwang kahinahunan. Chairman, may ulat po ako. Sabihin mo. Umupo ng malalim si Alejandro sa kanyang silya at tinitigan si Ricardo. Huminga muna ng malalim si Ricardo bago magsalita. Nag-imbestiga po kami tungkol kay Marco Reyes. Chairman, hindi po maganda ang mga impormasyon. Kahit na. Sabihin mo lahat. Binuksan ni Ricardo ang folder. Nakasulat doon ng detalyado ang mga tala ng kilos ni Marco. 3 beses sa isang linggo, pumupunta po si Marco sa isang bar sa BGC. Doon po siya nakikipagkita sa isang partikular na babae. Bukod pa po riyan, nakumpirma rin naming may utang siya sa sugal. Ang halaga ay humigit kumulang 15 milyong piso. Walang mababakas na emosyon sa mukha ni Alejandro. Tanging ang kamay niya sa ibabaw ng mesa ang bahagyang nanginginig. Iyon lang ba? Hindi po. Nagtanong-tanong din po kami sa mga kapitbahay. Ayon sa mga residente ng kondominium kung saan nakatira si Ma'am Isabel, madalas daw po silang nakakarinig ng malalakas na sigawan tuwing gabi. May mga tunog din daw po ng mga nababasag na gamit. Ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata. Ang payat na mukha ng kanyang anak, ang takot sa mga mata nito, ang mga brasong itinatago sa mahabang manggas lahat ay nag-ugnay-ugnay. Sinabi kong imbestigahan niyo rin ang pamilya Reyes, hindi ba? Opo, ang Reyes Construction Supplies ay mukhang matatag sa labas, ngunit sa katotohanan, mahirap po ang kanilang sitwasyon. 2 taon na pong nababawasan ang kanilang mga kontrata at dumarami ang kanilang mga utang. Lalo na po ang presidente, si Antonio Reyes, kilala po siya sa kanyang mapilit na paraan ng pagnenegosyo. Mapilit ha. Tumayo si Alejandro at tumingin sa labas ng bintana. Ang siyudad ng Makati ay gumagalaw tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mundo ay lubos na nagbago sa loob ng 1 linggo. Chairman, ano po ang gagawin natin? Huwag muna. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Nang gabing iyon, uminom ng alak si Alejandro, isang bagay na bihira niyang gawin. Nag-iisa sa kanyang study, tinitigan niya ang litrato ng yumaong asawa. Patawarin mo ako. Hindi ko naprotektahan si Isabel. Mahina siyang bumulong. Kung nabubuhay lang sana ang kanyang asawa, mas maaga kaya nilang napansin?
Mas maaga kaya nilang naramdaman ang pagbabago kay Isabel? Ang pagsisisi ay sumisikip sa kanyang dibdib. Kinabukasan, inimbitahan ni Alejandro si Isabel na mananghalian sa isang tahimik na restaurant sa Makati. Ito ang unang pagkakataon na silang dalawa lang ang magkikita mula nang ikasal si Isabel. Mas lalo pang pumayat si Isabel. Nakasuot siya ng isang damit na may mahabang manggas, ngunit kahit ganoon, bahagyang nasisilip ang mga pasa sa kanyang braso. Isabel, mukhang matamlay ka nitong mga nakaraang araw, sabi ni Alejandro sa pinakamalumanay na boses na kaya niya. Ayos lang po ako, Papa. Talagang ayos lang po, Isabel. Ibinaba ni Alejandro ang kanyang mga kubyertos. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng kanyang anak. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sa mga salitang iyon, namuo ang luha sa mga mata ni Isabel, ngunit pilit niya itong pinigilan. Papa, wala po talaga. Medyo pagod lang po ako. Maayos ba ang relasyon ninyo ni Marco? Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Isabel. Yumuko siya at sumagot sa mahinang boses, Opo, maayos po kami. Alam ni Alejandro na nagsisinungaling ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito pinilit. Nagpasya siyang maghintay hanggang sa kusa itong magsalita. Ganoon ba? Pero kung may problema, kahit anong oras, umuwi ka sa akin. Naintindihan mo? Opo. Ang sagot ni Isabel ay halos hindi marinig. Pagkatapos ng pananghalian, hinatid ni Alejandro si Isabel sa kanyang sasakyan. Bago sila maghiwalay sa tapat ng kondominium, marahan niyang niyakap ang balikat ng kanyang anak. Isabel, ikaw ang yaman ko. Huwag mo sanang kalimutan iyon. Papa? Isinubsob ni Isabel ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Nagsimula siyang manginig ng bahagya. Dahan-dahang hinaplos ni Alejandro ang likod ng kanyang anak. Habang pinagmamasdan ang likod ng kanyang anak na papasok sa kondominium, buo na ang desisyon ni Alejandro. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak ngayon din. Pagbalik sa sasakyan, sinabi ni Alejandro sa driver, bumalik tayo sa opisina. At habang nasa sasakyan, tinawagan niya si Ricardo. Ricardo, bukas, sisimulan na natin ang lahat. Ihanda mo ang lahat ng kailangan. Masusunod po, Chairman. Pagkababa ng telepono, tumingin si Alejandro sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay nagniningning sa libu-libong ilaw. Ngunit sa gitna ng mga ilaw na iyon, ilang tao kaya ang nagdurusa, tahimik na kinuyom ni Alejandro ang kanyang kamao. Bilang isang ama, poprotektahan niya ang kanyang anak. Iyon ang kanyang tanging misyon ngayon. Ang malamig na hangin ng taglagas ay humaplos sa kanyang pisngi. Ito ay malamig at mahigpit. Ang araw ng kapalaran ay dumating ng biglaan. Isang gabi ng Oktubre, nag-overtime si Alejandro sa kumpanya. Lampas 10:00 na ng gabi nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello, De Villa speaking. Si Chairman De Villa po ba ito? Ako po si Ana, kaibigan ni Isabel. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Nanigas ang likod ni Alejandro. Anong nangyari kay Isabel? Chairman. Isinugod po si Isabel sa ospital. Nasa Asian Hospital po siya ngayon. Pakiusap, pumunta po kayo kaagad. Nabitawan ni Alejandro ang hawak na telepono at sandaling nakalimutang huminga. Sa sumunod na sandali, nakatayo na siya. Pumunta tayo ngayon din. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang sandali sa kanyang buhay. Habang minamadali ang driver, walang tigil siyang nagdasal. Sana ligtas ang anak ko. Pakiusap. Sana ligtas siya. Pagdating sa ospital, naghihintay ang babaeng nagngangalang Ana, mga nasa early 30s, kasing edad ni Isabel, at mukhang matatag. Chairman, dito po. Iginaya siya ni Ana sa tapat ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Kayo po ba ang pamilya? Ako ang ama. Kumusta ang anak ko? Wala na po sa panganib ang buhay niya. Ngunit may mga pasa po siya sa buong katawan at 2 basag na tadyang. Bukod pa po roon, huminto ang doktor. May mga bakas po ng matagal ng pananakit. Marami po siyang lumang sugat. May gumuho sa loob ni Alejandro. Napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Tahimik na nagsalita si Ana na nasa kanyang tabi. Chairman, nagkataon po kasing malapit ako sa bahay nila Isabel kanina. Nakarinig po ako ng sigaw mula sa kondominium. Pagdating ko po,
nakahandusay na si Isabel sa hallway. Nandoon po si Marco. Lasing na lasing po siya at sinisipa si Isabel. Dahan-dahang itinaas ni Alejandro ang kanyang mukha. Sa kanyang mga mata ay may damdaming hindi pa nakikita ng sinuman. Galit, lungkot at isang malamig na determinasyon. Nagsimula na po ang investigasyon ng pulis. Nasa ibang kwarto po ngayon si Marco. Pumasok si Alejandro sa kwarto. Nang makita niya si Isabel na nakahiga sa kama, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Ang mukha ng kanyang anak ay maga at puno ng benda ang katawan. Isabel! Marahan niyang hinawakan ang kamay ng anak. Halos wala sa sarili si Isabel, ngunit sa boses ng ama, bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Papa! Sorry po. Huwag kang humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan. Dapat mas maaga kong nalaman. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Papa, ako... Shh! Ayos na. Ayos na ang lahat ngayon. Marahang hinalikan ni Alejandro ang noo ng kanyang anak. Pagkatapos ay tahimik siyang tumayo. Paglabas niya sa hallway, sumalubong si Ricardo. Nang makita si Alejandro, natigilan si Ricardo. Ang mga mata ng chairman ay kasing lamig ng yelo. Ricardo, idemanda mo si Marco Reyes. Physical assault, serious physical injuries, lahat ng kaso. Masusunod po. Pagkatapos, sa mahinang boses, nagpatuloy si Alejandro. At tungkol sa pamilya Reyes, imbestigahan ninyo ng husto. Ang negosyo, mga ari-arian, mga utang. Lahat, hanapin ninyo ang kanilang kahinaan. Chairman, hahayaan kong maranasan nila ang mawalan ng lahat. Hindi ko mapapatawad ang sinumang nanakit sa anak ko. Nakita ni Ricardo ang determinasyon ng chairman. Ito ay ang pinagsama-samang lakas na hinubog ng 70 taon ng buhay at ang galit ng isang ama. Nang gabing iyon, nanatili si Alejandro sa ospital. Sa tabi ng kama ng kanyang anak, gising siya buong gabi. Sa labas ng bintana, patuloy ang pag-ulan. Nang mag-umaga, tahimik na tumayo si Alejandro. Mula sa bintana ng silid ng ospital, tinanaw niya ang siyudad ng Maynila. Papasikat na ang araw. Nagsisimula na ang bagong araw. At ang kanyang laban ay magsisimula na rin ngayon. Pamilya Reyes, maghanda kayo. Ang mga salita ni Alejandro ay isang panunumpa. Bilang isang ama, poprotektahan niya ang kanyang anak. At sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng mga nanakit sa kanya ang kanilang ginawa. Dahan-dahang lumiwanag ang silangan. Ito ang simula ng bagong araw. At para sa pamilya Reyes, ito ang simula ng kanilang katapusan. Nagkamalay si Isabel kinahapunan ng sumunod na araw. Nasa silid si Alejandro, naghihintay sa paggising ng kanyang anak. Papa, Isabel? Kamusta ang pakiramdam mo? Sorry po, Papa, pinag-alala ko po kayo. Umiling si Alejandro. Ako ang dapat humingi ng tawad. Dapat mas maaga kitang natulungan. Muling namuo ang luha sa mga mata ni Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito napigilan. Walang tigil na dumaloy ang kanyang mga luha. Papa, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ng kanyang anak. Mainit iyon. Maaari mo bang ikwento sa akin mula sa simula? Kailan pa ito nagsimula? Sa nanginginig na boses, nagsimulang magkwento si Isabel. Sa simula ng kanilang pagsasama, masaya naman talaga sila. Mabait si Marco at sila ay isang masayang mag-asawa. Ngunit pagkaraan ng 6 na buwan, nagsimulang magbago ang ugali ni Marco. Noong una, maliliit na reklamo lang. Hindi niya gusto ang timpla ng pagkain. Hindi malinis ang bahay. Dahil sa mga maliliit na bagay na iyon, nagiging irritable si Marco. At 1 taon na ang nakalipas, nang magsimulang bumagsak ang negosyo ng kumpanya ni Marco, nagsimula ang pananakit. Noong una, paghahagis lang ng mga gamit. Ngunit unti-unti, lumala ito. Kung naging mas maayos lang po ako, hindi sana magagalit si Marco. Kasalanan ko po. Hindi. Ang boses ni Alejandro ay mahinahon ngunit matatag. Wala kang kasalanan. Walang anumang dahilan para manakit. Pero, Isabel, kahit anong dahilan pa iyan, hindi katanggap-tanggap ang manakit ng kapwa. Biktima ka. Huwag mo kailanman sisisihin ang iyong sarili. Tiningnan ni Isabel ang mga mata ng kanyang ama. Naroon ang malalim na pagmamahal at hindi matitinag na determinasyon. Poprotektahan ka ni Papa. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo.
Nang marinig ang mga salitang iyon, may gumuho sa loob ni Isabel. Ang lahat ng damdaming matagal na niyang kinimkim ay biglang bumuhos. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ng ama at humagulgol. Dahan-dahang hinaplos ni Alejandro ang likod ng kanyang anak at sa kanyang puso, nanumpa siya. Hinding-hindi niya hahayaang masayang ang mga luhang ito. Sumunod ang investigasyon ng pulis. Detalyadong ikinuwento ni Isabel ang mga nangyari. Inaresto ng pulis si Marco sa kasong serious physical injuries. Ilang araw ang lumipas, dumalaw sa ospital si Antonio Reyes, ang ama ni Marco. Isang lalaking nasa mid-60s at mukhang mayabang. Sa lobby, hinarap ni Alejandro si Antonio, Chairman de Villa. Tungkol po sa nagawa ng anak ko. Ang mga salita ni Antonio ay formal. Bagamat humihingi ng tawad, walang bahid ng sinseridad. Mr. Reyes, ang anak ninyo ay nanakit sa aking anak sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi ito simpleng away mag-asawa. Krimen ito. Pero ang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa ay bahagyang bumaba ang tono ng boses ni Alejandro. Ang anak ninyo ay binali ang tadyang ng aking anak. Pinuno niya ng pasa ang buong katawan nito. At sasabihin ninyong, away mag-asawa lang iyan? Tiningnan ni Antonio ang mga mata ni Alejandro at bahagyang napaatras. Nag-aalab ang pigil na galit sa mga matang iyon. Chairman de Villa, pakiusap. Pag-usapan na lang po natin ito. Pag-usapan? Malamig na tumawa si Alejandro. Mr. Reyes, wala akong balak patawarin ang anak ninyo. Hahayaan ko siyang harapin ang tamang paglilitis sa ilalim ng batas. Chairman, pakiusap. Ang buhay ni Marco? Paano naman ang buhay ng anak ko? Sa unang pagkakataon, naging emosyonal ang boses ni Alejandro. Mahigit 1 taong nagdusa ang anak ko sa impyerno. Naiintindihan ninyo ba ang sakit na iyon? Walang masabi si Antonio. Tumayo si Alejandro. Makaaalis na kayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkaalis ni Antonio, tumingin si Alejandro sa labas ng bintana. Ang langit ng Taglagas ay bughaw na bughaw. Dumating si Ricardo dala ang mga dokumento. Chairman, narito na po ang resulta ng investigasyon sa pamilya Reyes. Ano ang nalaman mo? Napakalubha po ng sitwasyon. Ang Reyes Construction Supplies ay halos bangkarote na. Marami po silang utang sa iba't ibang bangko at nagsisimula na pong maantala ang kanilang mga bayarin. Inilista ko na po ang kanilang mga pangunahing kliyente. Kasama po rito ang ilang mga kumpanyang kaanib sa De Villa Group. Tiningnan ni Alejandro ang mga dokumento. At mahinahong sinabi, Ricardo, itigil mo ang lahat ng pautang sa Reyes Construction Supplies. Ihinto rin ang lahat ng order mula sa mga kaanib nating kumpanya. Masusunod po. Nagpatuloy sa pagtingin sa labas ng bintana si Alejandro. Buo na ang kanyang desisyon. Hahayaan niyang pagbayaran ng mga nanakit sa kanyang anak ang kanilang ginawa. Iyon ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Pamilya Reyes, ngayon magsisimula ang tunay na impyerno. Ang mga salita ni Alejandro ay mahinahon, ngunit mabigat. Ang sikat ng araw ng Taglagas ay tumatama sa kanyang mukha. Ang paglabas ni Isabel sa ospital ay napagdesisyunan 1 linggo matapos siyang makonfine. Dinala ni Alejandro ang kanyang anak sa sarili niyang mansyon. Sa malawak na bahay na may higit sa 20 silid, magpapagaling si Isabel sa dati niyang kwarto kung saan siya lumaki. Papa, pasensya na po sa abala. Ano ang sinasabi mo? Mula ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Inuna ni Alejandro ang paggaling ng kanyang anak. Nag-ayos siya ng isang espesyalistang counselor at sinigurong kumpleto ang sistema para sa pisikal at mental na paggaling ni Isabel. Ngunit ang isa pang mukha ni Alejandro ay ang isang malupit na negosyante. Araw-araw ang kanilang mga pulong ni Ricardo. Chairman, tungkol po sa pamilya Reyes, naipadala na po ang abiso ng pagtigil ng mga order mula sa ating mga kaanib na kumpanya. Ipinaliwanag na rin po natin ang sitwasyon sa mga pangunahing bangko. Ang reaksyon po ng mga bangko ay pag-aaralan daw po nilang muli ang mga pautang. Ang impluensya po ng De Villa Group ay hindi maaaring balewalain ng mga institusyong pampinansyal. Tumango si Alejandro. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak na nagpapahirap sa pamilya Reyes, ngunit ito ay simula pa lamang. Ricardo, naimbestigahan mo na ba ang personal na yaman ni Antonio Reyes? Opo.
Nalaman po namin na para itago ang pagkalugi ng kumpanya, ginamit ni Antonio ang kanyang personal na yaman bilang collateral para sa karagdagang pautang. Pati po ang bahay niya ay nakasangla na. Ganoon ba? May malamig na kislap sa mga mata ni Alejandro. Isang araw, tumawag si Antonio Reyes. Ang kanyang boses, hindi tulad ng dati, ay halatang nag-aalala. Chairman De Villa, may gusto po akong sabihin. Maaari po ba tayong magkita? Tungkol saan? Chairman, pakiusap. Kung magpapatuloy po ito, ang kumpanya namin, nag-isip sandali si Alejandro bago sumagot. Sige, pumunta ka sa opisina ko bukas. Kinabukasan, dumalaw si Antonio sa punong tanggapan ng De Villa Group. Wala na ang dating kayabangan at pagod na pagod ang kanyang mukha. Pagpasok sa opisina ng chairman, umupo si Antonio sa tapat ni Alejandro. Chairman, pakiusap po. Ipagpatuloy ninyo ang pakikipagtransaksyon sa amin. Dahil sa paghinto ng transaksyon sa De Villa Group, nag-aalangan na rin po ang ibang mga kliyente. Kung magpapatuloy po ito, malulugi po ang kumpanya. Iyon ba ang gusto mong sabihin? Walang masabi si Antonio. Kalmadong nagpatuloy si Alejandro. Mr. Reyes, bilang isang negosyante, may karapatan akong pumili ng aking mga kliyente. Hindi ako maaaring makipagtransaksyon sa isang kumpanyang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi mapagkakatiwalaan? Ang anak ninyo ay nanakit sa aking anak at sinubukan ninyong ayusin ito sa pamamagitan ng aregluhan. Paano ako makikipagnegosyo sa ganyang pamilya? Namutla ang mukha ni Antonio. Chairman, tungkol po sa aking anak, lubos po akong humihingi ng paumanhin. Ngunit wala pong kasalanan ang kumpanya. Isipin niyo po sana ang mga empleyado at kanilang mga pamilya. Kung iniisip ninyo ang mga empleyado, bakit hindi ninyo mas maagang inayos ang pamamalakad ninyo? Matatalas ang mga salita ni Alejandro. Ang kumpanya ninyo, bago pa man ang insidente ng anak ninyo, ay palubog na. Para itago iyon, sunod-sunod kayong umutang ng walang kasiguraduhan. Tama ba ako? Walang masabi si Antonio. Lahat ay totoo. Mr. Reyes, isa akong malupit na tao, lalo na kapag pamilya ko ang sinasaktan. Tumayo si Alejandro at tumingin sa labas ng bintana. Kung anuman ang mangyari sa kumpanya ninyo, wala akong pakialam. Iyan ang sagot ko. Nanginginig na tumayo si Antonio. Chairman De Villa, pakiusap, patawarin niyo po kami. Patawad? Tiningnan ni Alejandro si Antonio. Ang pagpapatawad ko ay depende sa resulta ng korte. Kung matatanggap ng anak ninyo ang nararapat na parusa, maaaring pag-isipan ko. Lumabas ng silid si Antonio nang walang masabi. Nang gabing iyon, dinalaw ni Alejandro si Isabel sa kanyang silid. Nagbabasa ng libro ang kanyang anak sa kama. Medyo bumuti na ang kulay ng kanyang mukha. Isabel, kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na po, Papa. Salamat po. Umupo si Alejandro sa tabi ng kanyang anak. Isabel, magsisimula na ang paglilitis kay Marco sa susunod na buwan. Opo, alam ko po. Kailangan mong tumestigo. Mahirap ito pero kaya ko po. Tiningnan ni Isabel ang kanyang ama at bahagyang ngumiti. Hindi na po ako tatakas. Haharapin ko po ito ng maayos. Marahang hinaplos ni Alejandro ang ulo ng kanyang anak. Naging matatag ka na. Kasi po, nariyan kayo, Papa. Nang marinig iyon, niyakap ni Alejandro ang kanyang anak. Hinding-hindi kita pababayaan. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Sa labas ng bintana, tahimik na lumalalim ang gabi ng taglagas. Ang laban ni Alejandro ay ngayon palang magsisimula ng tunay. Mabilis na lumala ang kalagayan ng Reyes Construction Supplies. Ang paghinto ng mga order mula sa De Villa Group ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong industriya. Sunod-sunod ding nagsimulang mag-atubili ang ibang malalaking kumpanya. Araw-araw, dumarating ang mga impormasyon sa opisina ni Alejandro. Ang mga ulat na dala ni Ricardo ay detalyadong nagtatala ng pagbagsak ng pamilya Reyes. Chairman, sa katapusan po ng buwang ito, ititigil na ng pangunahing bangko ang kanilang pautang sa Reyes Construction Supplies. Inaasahan na iyan. Ano pa? Ang mga personal na ari-arian po ni Antonio Reyes ay isa sa ilalim na rin sa pagsamsam. Tiningnan ni Alejandro ang mga dokumento. Nakalista doon ang lahat ng ari-arian ng mga Reyes Real Estate, stocks, lahat. Ricardo, sa tingin mo ba ay sobrang lupit ko? Sa tanong ni Alejandro, nag-isip sandali si Ricardo bago sumagot.
Hindi po, Chairman. Mayroon din po akong anak na babae. Kung mangyari sa kanya ang nangyari kay Ma'am Isabel, malamang ay ganoon din po ang gagawin ko. Bahagyang tumango si Alejandro, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dala ni Ricardo ang bagong impormasyon ng sumunod na linggo. Chairman, mayroon po tayong isang interesanting impormasyon tungkol sa pamilya Reyes. Ano iyon? Mukhang may anak po sa labas si Antonio Reyes. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Sabihin mo ang detalye. 20 taon na po ang nakalipas, may relasyon po si Antonio sa kanyang sekretarya. Nagbuntis po ang babae at nanganak, ngunit tumanggi si Antonio na kilalanin ang bata. Pinalaki ng babae ang bata nang mag-isa at namatay po ilang taon na ang nakalipas. Ang bata po ngayon ay isang 20 taong gulang na lalaki. Ang pangalan niya po ay Leo Martinez. Nag-isip sandali si Alejandro. Pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Gusto kong makilala ang lalaking iyon. Iarang siya mo." Ilang araw ang lumipas, dumalaw si Leo Martinez sa opisina ng De Villa Group. Ang 20 taong gulang na binata ay payat, ngunit may matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. "Ikaw si Leo Martinez, tama? Ako si Alejandro De Villa." "Opo." "Salamat po sa pag-imbita sa akin." Inobserbahan ni Alejandro si Leo. Bata ngunit mukhang responsable. "Alam mo bang ama mo si Antonio Reyes?" "Opo." Sinabi po sa akin ng nanay ko. May bahid ng pait sa boses ni Leo. "Pinalaki po ako ng nanay ko ng mag-isa. Iniwan po kami ng tatay ko." Tiningnan ni Alejandro ang mga mata ni Leo. Naroon ang galit kay Antonio kasabay ng pagtanggap sa katotohanan. "May hihilingin ako sa iyo." "Hiling po?" "Malapit nang malugi ang kumpanya ng mga Reyes. Sa panahong iyon, gusto kong ikaw ang bumili ng kumpanya." Nagulat si Leo at tiningnan si Alejandro. "Ako po? Pero wala po akong ganoong kalaking pera. Ako ang magbibigay ng pondo. Pangalan mo lang ang gagamitin." "Pero bakit po?" Mahinahong ipinaliwanag ni Alejandro kung ano ang ginawa ni Marco kay Isabel at kung ano ang kanyang pinaplano. "Iniwan ka ng iyong ama. At ang anak niyang si Marco ay sinaktan ng aking anak. Gusto kong pagbayaran ng pamilya Reyes ang kanilang ginawa." Nanahimik sandali si Leo. Pagkatapos ay bahagyang tumango. "Sige po, tutulong po ako. Salamat. Babayaran kita ng nararapat pagkatapos." Pagkaalis ni Leo, sinabi ni Ricardo, "Chairman, sa ganitong paraan ang pamilya Reyes ay tuluyan ng oo. Aagawin ng anak na kanyang itinakwil ang kanyang kumpanya. Iyon ang parusa para sa kanya." Pagsapit ng Nobyembre, opisyal nang inanunsyo ang pagkalugi ng kumpanya ng mga Reyes. Ang kabuuang utang ay lumampas sa 2 bilyong piso. Ang personal na yaman ni Antonio ay sinamsam lahat ng mga pinagkakautangan at napagdesisyonan na isubasta ang mga ari-arian ng kumpanya. Sa panahong iyon, ang nanalo sa subasta ay si Leo Martinez. Sa katotohanan, si Alejandro ang nanalo gamit ang pangalan ni Leo. Nalaman ito ni Antonio kinabukasan ng subasta. Nang marinig niya ang pangalan ni Leo, namutla siya. "Leo? Martinez?" "Opo, Papa. Ako po ito." Sa unang pagkakataon, humarap si Leo sa kanyang ama. Natigilan si Antonio nang makita ang mukha ng kanyang anak. "Bakit? Bakit ka nandito?" "Binili ko po ang kumpanyang itinakwil ninyo." Kalmado ang boses ni Leo. "Mula ngayon, akin na ang kumpanyang ito. At wala nang natira sa inyo." Napaupo sa sahig si Antonio. Nawala ang lahat. Kumpanya, yaman at dignidad. Nang marinig ang ulat, tahimik na tumango si Alejandro. Tapos na. Sa labas ng bintana, nagsimulang umambon. Papalapit na ang taglamig. Ang paglilitis kay Marco Reyes ay nagsimula noong unang bahagi ng Disyembre. Puno ng mga manonood ang korte. Dahil ang biktima ay anak ng tanyag na si Alejandro De Villa, malaki ang naging coverage ng media. Tumayo si Isabel sa witness stand. Noong una, nanginginig ang kanyang boses, ngunit unti-unti siyang kumalma. Detalyado niyang ikinuwento ang 1 taon mula nang sila ay ikasal. Ang unang pananakit, ang paglala ng karahasan, ang dahilan kung bakit hindi siya makaalis. Lahat ay sinabi niya ng walang bawas. Nakatungo si Marco sa upuan ng akusado. Ang kanyang mga magulang, sina Antonio at ang kanyang asawa, ay nasa hanay ng mga manonood. Ang mukha ni Antonio ay wala ng buhay, pagod na pagod.
Bilang testigo ng prosekusyon, tumestigo rin ang kaibigan ni Isabel na si Ana. Detalyado niyang ipinaliwanag ang nasaksihan niyang pananakit. Pinatunayan din ng isang doktor ang kalagayan ng mga pinsala ni Isabel. Iginiit ng depensa na hindi matatag ang pag-iisip ni Marco at mayroon siyang stress sa pinansyal. Ngunit hindi ito sapat na dahilan para bigyang katwiran ang karahasan. Tinitigan ng hukom si Marco nang may mahigpit na ekspresyon. Akusado, mayroon ka bang sasabihin? Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Isabel. Isabel, patawarin mo ako. Tila sinsero ang kanyang mga salita. Ngunit hindi sumagot si Isabel. Tinitigan niya lamang si Marco. Tumagal ng 3 araw ang paglilitis. At dumating ang araw ng hatol. Ang akusadong si Marco Reyes sa salang serious physical injuries ay hinahatulan ng 3 taong pagkakakulong, walang parol. Nang ipahayag ang hatol, nagkagulo ang korte. Ang sentensya ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Napaupo si Marco. Humagulgol din ang kanyang mga magulang. Marahang inakbayan ni Alejandro si Isabel. Tapos na. Opo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa dahil natapos na ang mahabang laban. Paglabas ng korte, naghihintay ang maraming mamamahayag. Nagbigay si Alejandro ng maikling pahayag. Ang hatol na ito ay patunay na nanaig ang hustisya. Ang karahasan, anuman ang dahilan, ay hindi katanggap-tanggap. Matagal na nagdusa ang aking anak. Ngunit mula ngayon, haharapin niya ang bukas ng may pag-asa. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naghapunan silang dalawa lang, si Alejandro at Isabel. Sa kanilang bahay, isang simpleng hapunan. Papa, salamat po. Ano ang sinasabi mo? Ginawa ko lang ang nararapat bilang isang ama. Pero kung wala po kayo, ako. Hindi na naituloy ni Isabel ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ng kanyang anak. Isabel, ngayon pa lang magsisimula. Ang buhay mo ay ngayon pa lang magsisimula. Opo. Bahagyang ngumiti si Isabel. Ito ang kanyang unang tapat na ngiti sa mahabang panahon. Ngunit hindi pa rito tuluyang nagtatapos ang kwento ng pamilya Reyes. Ilang araw matapos ang hatol, nakatanggap si Alejandro ng isang sulat. Ang nagpadala ay si Antonio Reyes. Nakasulat sa liham, Chairman De Villa, nawala na sa akin ang lahat. Kumpanya, yaman, anak, ito na siguro ang parusa sa akin. Ngunit may isa lang akong hiling. Tungkol ito sa aking anak sa labas, si Leo. Wala siyang kasalanan. Pakiusap, huwag ninyo siyang gamitin. May sarili siyang buhay. Marami akong nagawang pagkakamali. Pinalaki ko sa layaw ang aking anak. Itinakwil ko si Leo at nawala sa akin ang lahat. Ito na siguro ang karma. Dalangin kong maging maligaya ang inyong anak, Antonio Reyes. Pagkatapos basahin ang sulat, huminga ng malalim si Alejandro. Ricardo, tawagin mo si Leo Martinez. Ilang araw ang lumipas, muling dumalaw si Leo sa opisina. Ipinakita ni Alejandro ang sulat ni Antonio, mula sa iyong ama. Gusto mo bang basahin? Binasa ni Leo ang sulat at tahimik na sinabi, Chairman De Villa, hindi ko na po siya itinuturing na ama. Ganoon ba? Pero, tumingin si Leo sa labas ng bintana. Gusto ko pong ibangon ang kumpanya. Wala pong kasalanan ang mga empleyado. Tiningnan ni Alejandro ang mukha ni Leo. Naroon ang kabataan ngunit tiyak na determinasyon. Sige, susuportahan kita ng buo. Maraming salamat po. Pagkaalis ni Leo, sinabi ni Ricardo. Chairman, ngayon po, tapos na talaga. Tumingin si Alejandro sa labas ng bintana. Ang siyudad ng Makati ay nagniningning sa sikat ng araw ng taglamig. Mahabang laban iyon. Ngunit ngayon, makasusulong na rin si Isabel. Ang langit ng taglamig ay bughaw at malinaw. Dumating ang bagong taon. Unti-unti nang bumabalik sa normal si Isabel. Habang nagpapatuloy sa counseling, inaayos niya ang kanyang buhay sa sarili niyang bilis. Mainit na sinubaybayan ni Alejandro ang paggaling ng kanyang anak. Isang araw ng Pebrero, sinabi ni Isabel kay Alejandro, Papa, gusto ko pong bumalik sa universidad. Universidad? Opo. Bago po ako ikasal, nag-aaral po ako ng psychology, di ba? Gusto ko pong mag-aral ulit. Tiningnan ni Alejandro ang mga mata ng kanyang anak. Bumalik na ang dating kislap nito.
Magandang ideya iyan. At ano ang plano mo sa hinaharap? Gusto ko pong tulungan ang mga taong dumaranas ng katulad ng pinagdaanan ko. Sa mga salita ni Isabel, malalim na tumango si Alejandro. Iyan talaga ang bagay sa iyo. Ipinagmamalaki kita. Niyakap ni Isabel ang kanyang ama. Papa, maraming salamat po. Nang tagsibol na iyon, bumalik si Isabel sa universidad. Bilang isang third-year psychology student, nagsimula siya ng bagong kabanata. Kasabay nito, ang dating Reyes Construction Supplies, na ngayon ay Martinez Builders na, ay maayos na sumusulong sa pagbangon. Si Leo, kahit bata, ay nakuha ang tiwala ng mga empleyado sa kanyang tapat na pamamahala. Paminsan-minsan, tumatanggap ng ulat si Alejandro mula kay Leo. Chairman, salamat po sa inyo. Mukhang magkakaroon po kami ng kita ngayong taon. Mabuti naman, isa ka ng mahusay na negosyante. Hindi pa po, pero naniniwala po at sumusunod sa akin ang mga empleyado. May kasiyahan sa mukha ni Leo. Nalampasan niya ang nakaraan ng pagiging itinakwil at nagsimula ng tahakin ang sarili niyang landas. Isang araw, nakatanggap si Alejandro ng tawag mula kay Antonio Reyes sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nakatira na raw siya ngayon sa isang maliit na apartment ng mag-isa. Chairman De Villa, may gusto po akong sabihin. Maaari po ba tayong magkita? Nag-alinlangan sandali si Alejandro, ngunit pumayag siyang makipagkita. Ibang-iba na ang itsura ni Antonio. Payat at puti na ang buhok. Ngunit wala na sa kanyang mga mata ang dating kayabangan, tanging isang tahimik na pagtanggap. Chairman, salamat po sa inyong oras. Ano ang kailangan mo? Naparito po ako para humingi ng tawad. Para sa ginawa ng aking anak at sa aking hindi tapat na pakikitungo. Yumuko si Antonio. Nang mawala sa akin ang lahat, saka ko lang po naintindihan kung ano ang mahalaga, kung ano ang dapat kong pinrotektahan. Hindi nagsalita si Alejandro. Nakikinig lamang siya sa mga salita ni Antonio. Tungkol din po kay Leo. Labis ko pong pinagsisisihan ang pagtatakwil sa kanya, pero huli na po siguro ang lahat. Kahit na pagsisihan mo pa, hindi na mababago ang nakaraan, kalmadong sabi ni Alejandro. Ngunit maaaring magbago ang tao. Kung tunay kang nagsisisi, ipakita mo iyan sa iyong buhay mula ngayon. Itinaas ni Antonio ang kanyang mukha. Tumayo si Alejandro. Mr. Reyes, hindi kita pinatawad, ngunit kung mamumuhay ka ng tapat, wala akong balak na hadlangan iyon. Maraming salamat po. Muling yumuko ng malalim si Antonio. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Alejandro kay Isabel ang tungkol sa kanilang pagkikita. Pinatawad niyo po ba siya, Papa? Hindi. Ngunit naisip ko lang na kailangan ng tao ng pagkakataong magbago. Tiningnan ni Isabel ang kanyang ama. Ang bait niyo po, Papa. Mabait? Bahagyang nagulat si Alejandro. Hindi lang po pala galit ang nagtulak sa inyo. Hinahanap niyo po pala ang hustisya. Isabel, gusto ko pong maging katulad ninyo, Papa. Malakas, mabait at tama. Marahang hinaplos ni Alejandro ang ulo ng kanyang anak. Matatag ka na. Ang sikat ng araw ng tagsibol ay marahang bumalot sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang buwan. Nagsikap si Isabel sa kanyang pag-aaral sa universidad at tiyak na tinatahak ang landas patungo sa kanyang mga pangarap. Paminsan-minsan, sumasali rin siya sa mga gawaing voluntaryo para suportahan ang mga babaeng may katulad na karanasan. Ang kumpanya ni Leo ay patuloy ding lumago at kinilala bilang isang mapagkakatiwalaang kumpanya sa komunidad. Hindi niya inulit ang mga pagkakamali ng kanyang ama at nagpatuloy sa tapat na pamamahala. At si Alejandro, tulad ng dati, ay patuloy na pinamumunuan ang De Villa Group. Ngunit mayroon ng bagong init sa kanyang mga mata. Ang karanasan ng pagprotekta sa kanyang anak ay tila bahagyang nagpalambot sa kanya. Isang araw ng tag-araw, sinabi ni Isabel kay Alejandro, Papa, sasamahan niyo po ba ako sa kasal ko? Kasal? Kanino? Joke lang po. Tumawa si Isabel. Pero baka dumating din ang araw na iyon. Sa panahong iyon, poprotektahan niyo po ba ulit ako? Oo naman. Kahit ilang beses pa, niyakap ni Alejandro ang kanyang anak dahil ikaw ang yaman ko. Sa labas ng bintana, nagniningning ang sikat ng araw ng tag-araw. Bagong panahon, bagong simula. Ang buhay ni Isabel ay ngayon pa lang talaga magsisimula. At alam ni Alejandro,
Anumang pagsubok ang dumating, malalampasan ito ng kanyang anak dahil si Isabel ay matatag. At dahil laging nakabantay ang kanyang ama, dito nagtatapos ang kwento. Ngunit ang buhay ay nagpapatuloy. Para kay Isabel, kay Leo, at kay Alejandro. Sa kani-kanilang landas, sa kani-kanilang bilis, ang langit sa Maynila ay bughaw na bughaw at malinaw. Isabel, ang putla mo, ayos ka lang ba?